Gandang umaga po muli sa ating lahat. Para po sa ating Bible Character Series, ang character na ating pag-uusapan ngayon ay si Deborah. Sino nga ba si Deborah? Siya lamang ang nag-iisang babae na judge at the same time babaeng propeta sa Lumang Tipan. So ang title po ng ating topic for today is God Empowers Leaders Regardless of Gender. Ang key verse na ating pag-uusapan ay matatagpuan sa aklat ng Judges chapter 4 verses 4 to 9. At ito po ang sinasabi. Nung time na yon, nagsuserve bilang judge sa Israel ang babaeng prophet na si Deborah. Asawa siya ni Lapidoth. Lagi siyang nakaupo sa ilalim ng palm tree na nasa pagitan ng Rama at Bethel, doon sa mabundok na bayan ng Ephraim. Pupunta sa kanya ang mga Israelites para siyang mag-decide sa mga problema nila. Isang araw, pinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam at taga Kadesh sa Naphtali. Sabi niya, "Iniutos sa iyo ni Lord na Diyos ng Israel, kumuha ka ng 10,000 na lalaki sa mga tribe ni Naphtali at Zebulun, tapos isama mo sa Mount Tabor. Papupuntahin ko sa Kishon River si Sisera, ang commander ng army ni Jabin, para labanan kayo doon kasama ang mga sundalo niya at mga karwahe. Pero papalalunin kita laban sa kanila." Sabi ni Barak kay Deborah, "Pupunta ako doon, basta kasama ka. Pero kung di ka sasama, di ako pupunta." Sumagot si Deborah, "Sige, sasama ako sa iyo, pero hindi ikaw ang mare-recognize sa panalong ito. Kasi sa kamay ng isang babae, ibibigay ni Lord si Sisera." Tapos tumayo si Deborah at pumunta sa Kadesh kasama si Barak. Pagpalain tayo sa pagkarinig, pagkabasa ng banal na salita. So ang thought or ang summary ng ating binasa sa umagang ito is, ang sinasabi lang is si God hindi siya namimili ng mga leaders based on whether they are male or female. Pwede nating idagdag dito na hindi namimili ang Panginoon kung ikaw ba ay bata o matanda, mahirap man o mayaman. God looks at the heart, faith, and willingness to obey Him. Throughout the scripture, God raised up both men and women to accomplish His purposes. No? Though majority ng mga characters talaga sa Bible ay lalaki, pero hindi ito nangangahulugan na ang leadership ay para lamang sa lalaki, kundi para sa lahat. Hindi porket lalaki ka, malakas ka, karapat dapat ka nang maging leader. Hindi porket babae ka, wala ka ng karapatan dahil mahina ka. O ikaw ay bata sapagkat wala ka pang kaalam-alam. Or mayaman ka, dapat kontrolado mo lahat. Hindi yon ang tinitingnan ng Panginoon. So para sa ating application, ang sinasabi lamang dito, God calls every believer to serve according to the gifts He has given to them. Leadership in God's kingdom is rooted in humility, kagaya ng sinabi ko last week, obedience and faithfulness, not by gender, by age or status in life. When God calls someone, He also equips them for the task. So, ini-equip tayo ng Panginoon, nire-ready niya tayo, hinahanda niya tayo para sa mga task na yon in order for us to win and have victory, no, dun sa task na ibibigay sa atin ng Panginoon. Para sa ating reflection na aking itatanong para po sa inyo na inyong sagutin sa inyong mga sarili, am I willing to follow God's calling regardless of my background, age, or gender? Or do I let human expectations limit
what God can do through me. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagtawag sa amin and pag-empower, Panginoon, according sa inyong purpose. Lord, help us value faithfulness over appearances and to encourage everyone you have called to lead. Give us a humble hearts that are ready to obey wherever you send us. All this we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, magandang umaga at pagpalain po tayong lahat.